Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang World Teachers Day. So, Happy Teachers Day doon sa aking teacher, doon sa inyong teacher, doon sa teacher ng lahat, ay Happy Teachers Day ang ating pagbati. Ito mga kabombo, ano nga ba mga aktibidad naman ng mga guro at ating pwede ho nating batiin din sila ng Happy Teachers Day ng personal. May ulat si Bombo Victor Liantino. Aminado si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na hirap sa pinansyal ang karamihan sa mga guro sa bansa dahil na rin sa mababang pasahod ng gobyerno. Ang sitwasyong ito ang nagiging sanhi ng pagkakalubog rin sa utang ng karamihan sa mga guro sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Basas, binigyang diin ito na sa kabila ng napakalaking output na hinihingi ng gobyerno mula sa kanila, hindi maitatanggi na napakaliit ang kanilang mga sahod. Kabilang anya ang mga guro sa Pilipinas sa mga may pinakamababang sweldo bilang mga government professionals. Bukod sa sahod, umaangal rin aniya ang karamihan sa mga guro dahil sa napakabigat nitong trabaho o mga workloads. Kabilang na dito ang mga gawaing clerical at non-teaching related tasks at iba pa na lalo aniya nagpapabigat sa kanilang mga gawain araw-araw. Kaya kung ikukumpara nga natin, dalawang bagay pa lamang yan, workload at saka sweldo. Kung ikukumpara natin yung karanasan namin ngayon, doon sa karanasan ng mga teacher namin na umalis na. Ngayon, dito sa ating bansa at nagturo na, halimbawa sa Taiwan, sa Thailand, sa Vietnam, even sa US, ibang-iba yung kanilang experience. Doon medyo mas maluwag, maluwag na hindi hamak yung kanilang trabaho, hindi mahaba yung oras ng kanilang pagtuturo, di ba? Meron silang mga teaching assistants na tinatawag, at well compensated sila. Sa kabila naman ng mga pasanin sa araw-araw ng mga guro, kanya-kanya naman silang diskarte kung paano magkakaroon ng oras sa kanilang sari-sariling pamilya. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas, mapalad pa niya silang mga guro dito sa National Capital Region at iba pang mga kalapit na probinsya at dibisyon dahil naigigiit nila ang 6-hour duty. Pero hindi ganyan ang istorya sa iba. Nag-stay ng 8, 7, 8, 9, and up to 10 hours yung mga teacher doon sa kanilang mga paaralan sa mga malalayong mga probinsya, lalong-lalo na. Well, pag tinignan mo yan, ibig sabihin, ay halos maghapon. Wala ka doon sa iyong sariling pamamahay. Hindi mo nababantayan yung iyong mga anak, Hindi mo nakakasama yung mga mahal mo sa buhay, Kung hindi weekend lang. In fact, pati nga yung weekend ay kinukuha pa sa amin yan sa iba't ibang mga trabaho. So, challenge din yan sa ating mga guro na may mga ganyan po na haba ng oras ng kanilang presence doon sa kanilang mga paaralan po. Sa usaping utang naman ng mga guro, nanawagan si Basas sa Government Service Insurance System o GSIS na magkaroon ng reforma sa mga pulisiya sa pagpapautang sa mga guro. Git nito na may mga pulisiya ang GSIS na hindi patas dahilan para lumobo ang maliliit na utang ng mga guro hanggang sa ito ay tuluyan ng hindi mabayaran. At hindi dapat kailanman ay nadidisadvantage yung ating mga guro pagdating dito sa mga ganitong uri ng mga loan facilities. Lalong-lalo na kung ikaw ay public lending institutions. Doon naman sa mga private lending institutions, kailangan itong higpitan. Di ba kasi naglipa na yan nag-offer ng sinasabi nila magagandang terms, pero in the end talagang nag-suffer din yung mga teacher at sinisingil ng napakalaking mga arrears at napakalaking mga penalties. Punto pa ni Basas na isa lang ang nakikita nilang solusyon dito. Bigyan natin ng competitive na salary yung ating mga guro. Kasi kung maayos naman ang sistema ng compensation, hindi na po yung mga teacher ay mangangailangang mangutang. Kung meron siyang sapat na pera para makabili siya ng bahay, matustusan yung pangailangan niya sa araw-araw, kapag-aral yung kanyang anak, at maibigay yung mga serbisyong medikal na necessary for the family. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw, sinabi ni Basas na magkakaroon sila ng isang press conference. Maliban dito, magsasagawa rin ng hanay ng Teachers Dignity Coalition
ng pagkilos sa bahagi ng Raha Sulaiman Park sa Malate, Manila. Dalawang bagay ang dapat igiit po dito. Yung aming panawagan para sa 15,000 across the board increase, no, for teachers and DepEd employees. No. Ito yung aumento sa sweldo na ngayon ay nakabinbin pa rin sa Senado. At padalwa yung pagwawakas dun sa katiwalian dito sa ating gobyerno, na nakita ho natin kung gaano yung extent nito at kinakailangan din ang aming panawagan ng accountability ng mga government officials, even itong mga tao na ito, na alam naman natin, nakita naman po natin na nagnakaw sa kaban ng bayan, dapat silang panagutin. Sa lahat ng mga guro, isang taus-pusong pasasalamat. Kayo ang tunay na bayani sa likod ng bawat tagumpay at pangarap. Hindi matatawaran ang inyong sakripisyo at dedikasyon sa pagtuturo. Salamat sa pagtulong sa amin upang magtagumpay at maging mas mabuting tao. Maging inspirasyon kayo sa susunod pang henerasyon. Maligayang araw ng mga guro. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.